mahalaga dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke Free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at tabo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. smoke free. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Para sa Alejandro Broadcasting Network, dito lang po yan sa Balitang Tanghali. 30 minutes newscast. Ngayong araw na Agosto 4, 2026, araw ng Martes. Para sa Balitang Nasyonal, Probinsya, Sports and Showbiz, dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Para sa unang Balitang Nasyonal, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang nag-iisang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education na nagkaroon ng confidential funds. Ayon kay Roderick Wamil ng Intelligence and Confidential ng Funds Audit Office ng Commission on Audit na tumistigo bilang saksi ng prosecution sa ika-11 araw ng impeachment trial. Sa pagharap ni Wamil sa Senate Impeachment Court, sinabi niya sina dating Vice Presidente Jejomar Binay at Leni Robredo ay
gawa ng operasyon ng walang confidential funds. Si Wamil ay nagsilbi sa ICFO mula September 2014 hanggang February 2024. Dagdag pa niya mula nang siya ay maitalaga noong 2014, walang appropriation para sa confidential funds, sina Binay at Robredo. Tanging si Duterte lamang ang nakatanggap ng ganitong pondo. Si Duterte rin ang kauna-unahang DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Wala umanong ganitong pondo ang mga naunang kalihim na sina Armin Luistro at Leonor Briones. Batay sa ulat, umabot sa 500 million ang confidential funds ng OVP mula sa ika-4 na quarter ng 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Samantala, 11.5 million peso naman ang confidential funds ng DepEd sa unang tatlong quarters ng 2023. Umabot sa 15 na 15 kahon ng dokumentong ebidensya ang iniharap kahapon ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Bago ang direktang pagsusuri sa prosecution witness mula sa COA, inihayag ni Kapunan ang volume ng mga ebidensyang iprenesenta. Sa direct examination, lumabas ang mga acknowledgement receipt. Isa rito ang 70,000 na nakapangalan kay Mary Grace Piatos para sa payment rewards at may mga medisina. Pero ayon kay Wamil ay walang impormasyon para saan madetermina ang pinagbayaran ng confidential funds. Lumutang din ang mga pangalan ni Nova Santos, Renan Piatos, Miko Harena, Patating and Andy Lim. Si Renan ay tumanggap ng 110,000 noong December 27, 2023. At si Harina ay tumanggap ng 295,000 na ipinambili umano ng mga supplies noong December 31, 2023, pero hindi idinetalye kung anong uri ng mga supplies ito. Ang mga pangalan ay nakatala sa ebidensya ngunit nananatiling palaisipan kung tunay ang mga transaksyon at kung umiiral ang mga taong nakapangalan. Ang ICFAO, ang unit ng COA na inatasang magsagawa ng audit sa paggamit ng mga confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan. Balitang nasyonal, hinamon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na hayagang kumampi sa posisyon ng China sa West Philippine Sea na magsipagbitiw na lamang sa kanilang pwesto. Sa gitna ng impeachment proceedings, binigyang diin ni Teodoro na questionable ang paninindigan ng opisyal na tumangging sumunod sa polisiya ng bansa ingil sa WPS. Anya, tungkulin ang lahat ng opisyal na ipagtanggol ang konstitusyon at batas ng Pilipinas. Sa isang public forum, ipinaalala ng kalihim na bahagi ng mandato ng mga opisyal ang pagtatanggol sa WPS na kinilala sa ilalim ng Baseline Act at Administrative Order No. 29. Ayon pa kay Teodoro, kung naniniwala ang isang opisyal na may mali o illegal ang posisyon ng pamahalaan, maaari itong questionin sa Korte Suprema, ngunit kung hindi nila susuportahan ang umiiral na polisiya habang nasa serbisyo, mas na nararapat silang magbitiw sa posisyon. TunePocket.com. Naniniwala ang Malacanang na dapat imbestigahan ang mga aligasyon laban kay Department of Health Secretary Jose Bretaño Bolhate kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa gambling activities. Batay sa sumbong ng ilang concerned citizens na ipinadala sa Presidential Action Center, sinasabing sangkot ang kalihim sa naturang gawain kaya't dapat umano siya'y alisin sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalagang lumabas ang ganitong mga issue upang maimbestigahan. Anya, kung anuman ang kalalabasan ng imbestigasyon ay sipag
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magpapasya. Sa ngayon, wala pang desisyon ng Pangulo kung magpapataw ng preventive suspension laban kay Pujalte habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dagdag pa niya, walang konkretong ebidensya laban sa kalihim. Kung mapatunayang totoo ang aligasyon, saka lamang kikilos ang Pangulo. Karagdagang balitang nasyonal, pinalaga ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senator Rapi Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders Incorporation sa Pasig RTC ay pagpipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR at National Wages and Productivity Commission na ipatupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Ang dagdag na 85 pesos sa arawang minimum na sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang una ay 60 pesos ay sinimula nung ipatupad nung July 25 at ang 25 pesos naman ay ipapatupad simula January 1, 2027. Binigyan diin ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito sa korte dahil malinaw na nakasaad sa Article 126 ng ating Labor Code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaukulang otoridad ang pupwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction or TRO laban sa anumang pagdinig, hakbang o proseso ng regional wage boards. Kung mayroon mang apila, dapat ay idinaan ito sa tamang proseso at sa kinaukulang ahensya ng National Wages and Productive Commission. Bagamat may karapatan ang bawat mamamayan na maghain ng petisyon for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sila sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Idol Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa Labor Code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Maghain si Senator Rafi ng panukalang batas para amyendahan ang probisyon sa Article 126 ng Labor Code na sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa implementasyon ng batas hingil sa wage hike. Fiscal and Financial Plan ng Office of the Vice President na inaprubahan noong December 2022 ay hindi sumunod sa isang joint circular noong 2015 na nakatakda ng mga alituntunin sa paggamit at pagsumite ng ulat sa hingil sa confidential funds. Ito ang sinabi kahapon ni dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Roderick Wamil sa ika-11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Wamil ang pahayag na tanungin siya na si House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan tungkol sa kanyang obserbasyon sa iniharap ng kopya ng 2022 Fiscal and Final Financial Plan ng OBP. Nakasaad sa Section 4.2 ng Joint Circular Number 2015-01 ng COA, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Governance Commission for GOCCs at Department of National Defense na lahat ng alokasyon para sa confidential funds o intelligent funds ay dapat suportado ng isang fiscal and financial plan na nagsasaad na iminungkay halagang inilaan para sa bawat programa, aktibidad at proyekto na maging batayan ng paggasta para sa confidential at intelligence expenses. Sinabi rin ni Wamil na may hindi pagkakatugma sa mga kolom ng expected outcomes at physical targets sa dokumento ng OBP. Time check, it's already 12:33 in the afternoon. Para sa karagdagang balitang
National. Pinadalahan na ng subpina kahapon ng National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Liaviste at dating Congressman Jacinto Jing Paras para magbigay linaw sa inimbestigahang planong paninira o honey trap scheme kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang pagpapatawag kina Liaviste at Paras ay hindi nangangahulugan na may ginawang mali ang dalawa kundi bibigyan ng due process. Inaalam ng NBI kung may iba pang opisyal na gobyerno na maaaring target din sa honey trap scheme. Nagugat ito sa pagka-aresto ng isang talent manager sa entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Manila na nagbunyag ng planong i-frame up si Recto sa modos na dalhan ng mga babae upang palabasin na kliyente at sa pilitang pinagagamit ang mga babae ng illegal na droga. Kung hindi naman lulutang sina Liaviste at Paras, tututok ang NBI sa mga ebidensya na makakalap nila. Sa Huwebes ang itinakda ng NBI na magtungo sina Liaviste at Paras sa NBI. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Inihayag ng Philippine National Police na bumaba ng 36.12% ang crime rate sa buong bansa noong July kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakapagtala ng ang PNP ng 2,209 focus crimes noong July at mas mababa kesa sa 3,458 na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor vehicle theft at motorcycle theft. Nakapagtala ng pagbaba sa lahat ng kategorya ng focus crimes kung saan pinakamalaki ang ibinaba ng mga kaso ng rape sa 56.93%, sinundan naman ang motor vehicle theft sa 46.5% at motorcycle theft sa 42.59%. Sinabi ni Nartates na bunga ito ng patuloy na pagpapatupad ng PNP ng mga hakbang laban sa kriminalidad. Kabilang ang mga pagpapalakas ng police visibility at pakikipagtulungan sa mga komunidad at iba pang ahensya upang mapanatiling ligtas ang pamayanan. TunePocket.com. Pinag-iingat ni Manila Mayor Francisco Escom Moreno Domagoso ang publiko laban sa posibleng pagdami ng sakit na karaniwang nakakuha sa tuwing tag-ulan. Kasabay ang paghihikayat sa mga residenteng magpatupad ng hakbang upang makaiwas sa pagkakasakit. Sa kanyang Talk to the People live stream kahapon, sinabi ni Domagoso na kapagtala ng Manila Health Department ng pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illness hanggang August 3, umabot ng 845 ang naitalang kaso ng 2,105 kaso ng dengue. 111 naman ang kaso ng leptospirosis at 77 korpermadong kaso ng COVID-19 mula January 1. Ayon sa alkalde, kabilang sa mga tinatawag na wild diseases, ang waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue. Ninilaw naman niyang nananatiling manageable ang mga naitalang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Hinimok ni Domagoso ang publikong ugaliin ang paghugas ng kamay, umiwas sa paglusong sa baha at pansamantalang inihiwalay ang sarili kung may sintomas ng sakit upang hindi makahawas sa iba. Maaari niyang makuha ang leptospirosis mula sa bahang kontaminado ng ihi ng daga o iba pang hayop. Ugaliin din ang pagsusuot ng face mask sa mga enclosed public places.
Karagdagang balitang probinsya, dito po yan sa Alejandro Broadcasting Network, balitang tanghali. Agad na naaresto ang isang 42 anyos na empleyado ng lokal na pamahalaan ng Digos City sa Davao del Sur nang makumpiskahan ng 129 pesos halaga ng shabu sa isang entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency noong Biyernes. Sa ulat ng local executive at ni Benjamin Gasper, Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11, agad na inaresto ng kanilang agents at mga pulis ang lalaking sospek nang nagbenta sa kanila ng shabu na isang operasyon sa Purok Tugas, Barangay Zone 3, Digos City sa kabisera ng Davao del Sur. Ilan sa mga nagsuplong sa PDEA Region 11 ng mga iligal na gawain ng sospek ay ang kanyang mga kamag-anak at mga kapwa-empleyado sa Digos City Local Government Unit. Ayon kay Gaspen na isagawa ng PDEA Region 11 agents ang bypass na nagresulta sa pag-aresto sa sospek at pagsamsam mula sa kanyang 129 na halaga ng shabu, katuwang ang ibang-ibang unit sa Digos City ng Police Regional Office 11 at ng Davao del Sur Provincial Police Office. Makaraan ng 10 taon na pagtagtago, bumagsak din sa kamay ng mga otoridad ang pangunahing sospek sa pagpatay sa anak ng cable businessman, pulis at punong barangay sa Cavite mula noong 2015 to 2016 sa ikinasang operasyon sa Tarlac. Sinabi ni Lieutenant Colonel Luis Gonzaga, hepe ng pulisya ng NAI Cavite, na ang sospek na kinilala sa alias Parel, 40 years old, na itinuturing bilang numero 1 sa ilalim ng listahan ng Most Wanted Person regional level sa Southern Tagalog, ay sa wakas nasa kote sa kanyang pinakabagong lugar sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Bukod dito, ang sospek ay dating punong barangay tanod sa Barangay La Toria, Silang, Cavite at siya rin ang nakalista bilang high-value target individual list sa droga. Siya ay nakabinbin ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Lerio Castigador ng Regional Court Branch 15 na Cavite para sa 3 bilang ng pagpatay at 4 na bilang ng homicide sa Cavite mula 2015 at 2016 at 2023. Para sa balitang sports, time check, it's already 12:41 in the afternoon. Sumampa si Alex Iyala sa panibagong career high na number 24 sa WTA Live Ranking matapos makapasok sa finals ng Mubadala DC Open na ginanap sa Washington DC sa Amerika. Umangat si Iyala ng 4 na puntos mula sa kanyang dating pwesto na number 28 para makuha ang kanyang bagong career high position. Nakalikom si Iyala ng 265 puntos para madagdagan ang kanyang kabuang puntos ng 1,931. Aangat pa ito kung makukuha ni Iyala ang kampyonato sa Mubadala DC Open. Nagsimula na ang laban kung saan lamang si top seed Jessica Pigola ng Amerika matapos makuha ang unang set sa score na 6-4. Subalit abante si Iyala sa second set 2-1 nang matigil ang laro dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kailangan Iyala na kumayod ng husto upang maitabla ang set sa 1-1 at may puwersa ang third set. Showbiz! Balitang showbiz, aminado si Barbie Fortesa na ibang-iba siya sa pelikula ng Saving Cherry ng Regal Entertainment na mapapanood sa September sa mga sinihan nationwide. Talagang all out ang eksenang hindi niya pwedeng gawin sa TV. Hindi raw ito si Barbie, kundi si Cherry na the wildest virgin on earth. Marami siyang mga nakakagalit na mga salita, nagmumura,
daring at niloko ng asawa. Pasabog in short, milestone in her career, sabi pa ng isa sa kasama niyang Saving Cherry na si Mike Quintos. Ibang level, very excited ang pelikula. Last year pa inoffer sa kanya ng Regal and Saving Cherry na kahit shocking anya ang mga gagawin, anya ay mabilis siyang nag-commit. Na kahit daw si Gabby Garcia ay nagulat na tinanggap niya ito, kasama niya sa pelikula ang karelasyon for 9 years ni Gabby na si Khalil Ramos. Sa nasabing media conference rin, inamin ni Barbie na sa Las Vegas niya gustong pakasal para may divorce. Aside from Mikey, Khalil, kasama rin sa pelikula sina Zaza Girl, Mika Salamanca, AC Bonifacio, JC Alcantara, under the direction of Ivan Andrew Payawal. We have only 15 minutes more before 1 o'clock in the afternoon. Para sa karagdagang balitang kalusugan, dito lang po yan sa ABN. Balitang tanghali, ang manas o edema sa paa ay sanhi ng pagkakaipo ng labis na likido or fluid sa mga tisyo ng katawan. Mga pangkaraniwang sanhi, lifestyle. Matagal na pag-upo o pagtayo dahil sa gravity, naiipon ang likido sa ibabang bahagi ng katawan kapag hindi gumagalaw. Masyadong maalat na pagkain, ang labis na sodium ay nagiging sanhi ng pagkaipon ng tubig sa katawan. Pagbubuntis, karaniwan ng mga manas sa mga buntis ay dahil sa pagbabago ng hormones at dadagdag ng pressure sa mga ugat. Mga seryosong kondisyon medika. Okay guys, makinig po kayo ha. Yan mga dahilan ng manas sa paa. Ang mga seryosong kondisyon, sakit sa bato or kidney diseases, hindi na ilalabas ng bato ang sobrang likido at sodium. Kaya ito ay naiipon sa mga paa at binti. Sakit sa puso or heart failure, nahihirapan ang mga pusong magbomba ng dugo, pabalik na naging sanhi ng pagpupul ng likido sa ibabang bahagi ng katawan. So number 3 is sakit sa atay, that is liver diseases or cirrhosis. Naapektuhan nito ang produksyon ng protina o albumin na nagpapanatili sa likido sa loob ng mga ugat. Another illness is chronic venous insufficiency. Mahina o sirang mga ugat o veins sa binti na hindi makapagbalik ng dugo pataas sa puso. So nagiging doon lang nag-i-steady siya. Ito yung chronic venous insufficiency. Iyon yung mga rason kaya namamaga ang yung paa. Kaya pag namamaga ang yung mga paa, pwedeng ito po ang mga sakit, mga seryosong kondisyon. So, epekto ng gamot, may mga gamot sa high blood, steroids, at pain relievers na maaring magdulot ng pamamanas. Pinsala o impeksyon, ang sprain sa bukong-bukong, sugat o impeksyon sa balat ay nagiging sanhi ng pamamaga. So yan, that's another thing. So para po ma-confirm natin ang kanyang kalusugan, magpatingin sa doktor para malaman ang dahilan, may patest at magamot ang sakit na siyang dahilan ng pagmamanas. Ang mga doktor na maaring puntahan ay nephrologist o kidney doctor, cardiologist o doktor sa puso at mga ugat sa gastroenterologist o doktor sa atay. So yan po ang mga karagdagang kaalaman sa kalusugan. Dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Thank you so much po pala sa ating mga viewers at kay Sir Edison Hacob. Diyan po siya, teacher po siya sa Kutmon National High School. And then, syempre, kay Sir G, watching Sir G. And then, sa lahat po ng viewers, and then, maraming salamat po pala sa pag-aantabay ng aking Balitang Tanghali. Nag-message sa akin si Cap Monreal ng Pandam.
Sabi niya, meron ba instructor sa August 8? Opo, meron po. Okay, yan po si Cap na siya sino? Siya po si Cap Narsing, dyan po sa Pandan, Daraga, Albay. Diyan po, lagi po tayo dyan may Zumba. Hi, Cap. Good afternoon po. At sa lahat pong residente ng Pandan, Daraga, Albay. Yes po, meron po tayong Zumba instructor sa Sabado. Meron po, meron. Yan po. Okay, maraming salamat po. Time check, it's already 12:46 in the afternoon. Maraming salamat po sa lahat po na kasama natin dito sa Balitang Tanghali. And then don't forget to follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. And then syempre naman sa ating mga sponsor sa ating screen, maraming salamat. And then syempre, wag nating kalilimutan ating boss Alejandro B. Alianza, our manager dito po sa ABN. And then syempre ang ating CEO, Ma'am Maricel Nator ng Daraga Home Depot. And then, syempre, thank you so much sa ating mga sponsors na nasa ating screen. Maraming salamat po. Nakasama po ng inyong lingkod, Jessica Marceliana. And with me is Sir Jonathan. We're located at Washington Drive, Legazpi City. Abangan niyo po ulit ang Balitang Tanghali sa Thursday, 12 to 1 p.m. Maraming salamat po. God bless everyone. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Daraga na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Oh! Hey! Whoa! Hey! Come on everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, casio, installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, card transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumadkad, Donsol at Pilar.